Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ang atin nung pinag-aaralan ngayon ay patungkol doon sa kapanganakan muli. Ito ay napakahalaga na inuunawa natin. Katulad ng sinabi doon sa John 1:12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Napakahalaga sa atin yung atin pagtanggap at pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil itong kaloob na ito ay hindi katulad ng natural birth, kundi ito yung tinatawag natin, yung pagiging anak natin ay ito'y kaloob sa atin ng Panginoon. Kaya sinabi doon sa John 3:3, malinaw yung turo mismo ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa King James, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang sabi ni Nicodemo sa Panginoon, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Pansinin natin sinabi sa verse 5, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ito po mismo yung sinabi ng ating Panginoon. Kaya lagi natin sinasabi, kailangan ng lahat ng tao na isinilang ng kanyang mga magulang ay makaranas ng born again experience. Kaya hindi natin dapat ikahiya kung tayo po ay tunay na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ho natin dapat ikahiya na tayo po ay isang born again. Kasi itong karanasan natin ito ay kaloob ng Diyos. Hindi ito yung kagagawa ng tao. Ito ay kaloob sa atin ng Diyos dahil sa kanyang biyaya at tabag sa atin. Hindi tayo una makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos unless we must be born again. Kaya kung ito itinuro mula sa salita ng Panginoon, mismo ng ating Panginoon, kung talagang tayo po ay nakakaunawa ng mga turo ng ating Panginoon, abay hindi ho natin ito ikinakaila dapat tulad ng ilang mga hidwang pananampalataya na kanilang sinasabi ngayon. Kaya yung sinabi mismo ng ating Panginoon, mayroong ebidensya sa ating mga mananampalataya. Sa bawat mga taong nakapagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo, wala na yung ating dating pagkatao. Ito yung ating
masamang nasa na naman nung tayo wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tayo ay binago na. Nung tayo nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo. At yung kaligtasan nun natin, paalala ho natin lagi, ito yung atin yung stand mula sa katotohanan ng salita ng Diyos, ay hindi sa paggawa natin ng mabuti. Hindi po yun. Yung kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Kaya wala ho tayong dapat ipagmalaki. Yan po ay malinaw na sinabi ni Apostle Pablo doon sa Efeso chapter 2, verse 8 hanggang 9. After na tayo po ay maligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, inaasahan ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay tayo ay namumuhay ayon sa katwiran ng ating Panginoon. Ito yung perfectong plano ng Diyos kung bakit tayo ay nilikha ng Panginoon. Ito yung tungkulin ng banal na Espiritu sa ating mga mananampalataya. Kaya mahalaga na kinikilala natin yung banal na Espiritu. Kasi yung perfect plan ng ating Panginoon, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Ito yung ipinaliwanag ni Apostle Pablo doon sa Ephesians chapter 4, verse 24. Ang sabi dito sa English translation sa King James, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. At kayong mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Katwiran at kabanalan ng katotohanan. Kaya ito po yung perfect plan. Kaya yung kaligtasan natin, una, hindi po ito dahil doon sa ating paggawa ng kabutihan. Kasi kung ito po yung atin ng paniniwala, ay noon pa man, marami ng mga taong gumagawa ng kabutihan. Hindi na natin kailangan ng ating Panginoon. Kung yun ay sapat na. Kaya mahalaga yung ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, may 2,000 taon na nakakaraan. Siya yung ating righteousness ngayon. Kaya mahalaga yung ating pagsunod doon sa kanyang mga utos. Kaya atin yung pinabubulaanan, yung sinasabi ni Eli Soriano na yung kaligtasan ay sa kanya yung sa pamamagitan ng ating paggawa ng katwiran. Parang sinasabi natin na pinawawalang kabuluhan natin yung ginawa ng ating Panginoon doon sa cross. May 2,000 taon na nakakaraan. Kailangan natin yung tinatawag nating kapanganakan muli. At kung ito ay hindi mangyayari sa isang tao, katulad na sinabi mismo ni Juan, isa sa alagad ng ating Panginoon, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos. At hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo makakaranas ng pagiging born again experience.
Iyan mismo ay sinabi ng ating Panginoon. Kaya tingnan natin yung sinabi ni Tito na isa sa alagad ng ating Panginoon, Titus chapter 3 verse 5. Ito po yung sinabi dito Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya may kinalaman po yung banal na Espiritu doon sa ating kaligtasan na ating tinanggap. Hindi daw ito sa pamagitan ng ating mga gawa ng katwiran, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya kapag binasa natin ito sa Mabuting Balita, Biblia, ito po yung pagkakasabi dito. Doon sa Titus chapter 3 verse 5, pakinggan nun natin. Kasi mahalaga po yung pagkilala doon sa ikatlong persona ng pagka-Diyos. May kinalaman siya doon sa ating pagiging anak ng Diyos. Ang sabi dito, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Verse 6, masaganang pinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahan loob at tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Ito po yung malinaw. Kaya mahalaga po yung atin ng mga doktrina na atin ng mga pinangahawakan ngayon. Hindi katulad noong doktrina na itinuro ni Ginoong Eli Soriano na half-truth at hindi sakto. Liso doon sa katotohanan. Kaya sana ay kailangan ho natin yung talino, karunungan galing sa Diyos. Kaya malamang ho sa bawat mga mananampalataya kapag tayo ay rooted in the Word of God and guided by the Holy Spirit. Kaya yun po yung ating kalalagayan ngayon. Lahat kailangan ipanganak na muli. Lahat kailangan mapabilang doon sa mga anak ng Diyos. Kailangan natin tanggapin at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya yung ating Creator, siya yung salita, siya yung nagkatawang tao. Walang nidika kundi sa pamamagitan niya. Siya yung ilaw at siya din yung buhay. Kaya sa atin ng paniniwala, ito ay nakabase doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya yung pagiging anak ko natin, ito ay dahil sa biyaya at habag sa atin ng Panginoon, ay ito po ay meron ng ebidensya ito There is an evidence sa bawat mga mananampalataya. Ito nga po yung banal na Espiritu na nananahan sa ating kasi itong ating katawang ito ngayon, nung tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, malinaw na sinabi yung church
tayong mga mananampalataya, tayo po ay tinawag na yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Yun ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa mga taga-Korinto na hindi natin sinasaktan ang bawat mga kabahagi doon sa mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya meron pong paalala si Apostol Pablo. Ang sabi doon, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sino man magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 6, verse 19, ito yung sinabi dito mismo ni Apostle Pablo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo, hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili niya kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Nawa ito'y naiintindihan natin bilang mga mananampalataya. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, hindi na tayo namumuhay doon sa masamang nasa ng ating laman. Kundi namumuhay na tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Ito yung palatandaan. Na tayo ay mga tinubos ng ating Panginoon bilang kanyang mga anak. Kaya sinabi doon sa Efeso, chapter 1, verse 13, ito po yung sinabi mismo ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya napakapalad doon natin. Napakapalad ng mga taong tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo po ba na napakalaga ng ating kalalagayan ngayon bilang mga mananampalataya? Kaya tayo po ay tinawag na kabilang doon sa mga anak ng Diyos at yung banal na Espiritu, ito yung patunay. Kaya meron ho itong evidence sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Nakikita ho dapat ito. May epekto sa atin dapat kapag talagang ang Espiritu Santo ang nananahan sa atin at tayo namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya meron pong pagbabago na nangyayari sa buhay ng isang tao na kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Kaya ito yung sinabi dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 3, talatang 17 hanggang 18. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Kaya meron tayong kalayaan na atin na naranasan if the Spirit of the Lord is in us.
mula po doon sa kabulagang espiritual na dati nating kalalagayan noon, kaya hindi natin maunawaan yung mensahe, yung mabuting balita. Ito yung itinuturo mula sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya pansinin niyo po yung verse 18. Ang sabi dito, at ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga muka ang kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatian iyan na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. Pansinin niyo mabuti. Kaya mahalaga po yung banal na Espiritu. Yung kanyang ginagawa sa buhay nating mga mananampalataya. At tayo naman mga mananampalataya, maliwanag dapat sa atin na bilang tayo po ay nakabilang doon sa mga anak ng ating Panginoon, nang tayo tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi na tayo namumuhay doon sa ating masamang nasanan lamang, kundi tayo namumuhay na ayon sa patnubay ng Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu Santo, yung dating kalalagayan natin nung tayo nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang larawan at wangis, yung Espiritu Santo na iniwan mismo ng ating Panginoon sa bawat mga mananampalataya ang siyang magpapanumbalik para yung dating plano ng Diyos na tayo kanyang nilikha ayon sa kanyang larawan at wangis, ito ngayon yung ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Dati hindi natin maintindihan yung mabuting balita. Kasi tayo po ay bulag doon sa katotohanan. Kaya sinabi ni Apostle Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 hanggang verse 4, ito yung dati nating kalalagayan nang tayo wala pang tamang relasyon sa Panginoon. Nung hindi pa natin naranasan yung tinatawag nating nakabilang tayo doon sa mga anak ng Diyos, ito yung born again experience natin. Ang sabi dito, kung may tabing pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y natatabingan lamang para sa mga napapahamak. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Mga kapatid, pakinggan nyo itong napakalagang mensaheng ito. Kung tayo ay kabilang talaga sa mga anak ng Diyos, kung tayo talaga ay tunay na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, there is an evidence na tayo kabilang doon sa mga anak ng Diyos. Merong ebidensya. Kung talagang tayo ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, lagi yun nating tatandaan. Ito yung dahilan kung bakit napagtatagumpayan natin ang mga maling aral ngayon ng mga bulaang guro at mga bulaang propeta. Kasi yung Espiritu na nananasa sa atin ay higit na makapangyarihan sa espiritu ng mga makasanlibutan. Ito po mismo ay sinabi ni Juan, isa sa mga alagad ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa 1 John chapter 4 verse 4, ito yung sinabi niya mismo, mga anak, kayo ngay sa Diyos, kayo ngay sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo
ay mas makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasalibutan. Sila yung makasalibutan, kahit mula rin sa salibutan, ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasalibutan. Kaya wag po tayong magtaka, no? Kung bakit maraming mga tao ngayon ay hikayat na hikayat doon sa mga inganyo sa ating kapanahunan ngayon. Kasi sinabi ni Apostol Pablo sila yung makasalibutan, kahit mula rin sa salibutan, ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasalibutan. Kaya meron pong ebidensya sa atin. Yung Espiritu ng Diyos nagtuturo sa atin ng katotohanan. Siya ay nagpapaunawa sa atin ng hiwaga mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi natin kayang maunawaan ang salita ng Diyos without the Holy Spirit. Malinaw yan na itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kapag inaral natin 1 Corinthians chapter 2, na si Apostol Pablo sa kanyang pangangaral, pagtuturo, hindi siya nagtuturo ayon sa katalinuhan at karunungan ng salibutan ito. Ang tanging itinuturo niya, pinapakilala sa tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya kung mayroon tayo pagmamalaki ngayon, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang dahilan kung bakit tayo nasa kalalagayan ngayon. Meron pong malinaw na ebidensya. Mga minamahal kong kapatid, there is an evidence if we are really children of God. Hindi ho pwedeng hindi makita ito sa atin. If the Spirit of the Lord is in us, at tayo ay masasabi nating kabilang tayo sa mga anak ng Diyos. Ito po yung sinabi ni Juan, isa sa mga alagad ng ating Panginoon doon sa 1 John chapter 5 verse 18. Pakinggan niyo mabuti. Ang sabi dito, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Mayroong dalawang tinutukoy dito na ito yung patunay. Yun daw mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Bakit to? Sabi ni Apostle Juan, sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo. Ano pa ho? Pakinggan niyo mabuti. Kaya mahalaga po yung ating tungkulin bilang mga mananampalataya na tinawag ng ating Panginoon, kayo'y asin at liwanag ng salibutan ito, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Ang sabi dito ni Apostol Juan, at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Verse 19, alam natin tayong mga anak ng Diyos, kahit na ang buong salibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ito yung totoo. Kaya yung atin kalalagayan ngayon, itong mundong ito na pansamantala nating tahanan, the only people na makakasurvive dito po sa mundong ito ay walang iba kundi yung mga mananampalataya, yung mga anak ng Diyos na tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung sinabi mismo malinaw mula sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang sino mang nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya malinaw na sinabi din mismo ni Apostol Pablo sa mga nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, pinananahanan ng Espiritu Santo, namumuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu.
Sinabi ni Apostle Pablo, if God is with us, who is against us? Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Sa ating mga mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu Santo, namumuhay ayon sa patnubay ng kanyang Espiritu. We are more than conquerors through Him who loves us. Tayo higit na mananagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Kaya hamon ho sa atin ng mga mananampalataya, saan man tayo naroon ngayon, ano man yung lokal na iglesia, na kinabibilangan natin, inaasahan ng Diyos, tayo bilang kabahagi doon sa lokal na iglesia, church, pinananahanan ng Espiritu Santo. Tayo po ang inaasahan ng Panginoon na tayo po yung magtatagumpay. Higit pa. Kaya sinabi, we are more than conquerors through Him who loves us. Bakit no? Kasi kasama natin ang Diyos sa laban na ito. Huwag bibitaw, patuloy natin ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat ng tao. Kung tayo mayroong pamilya, kaibigan, kamag-anak na wala pong pagkakilala sa Diyos, mga kasama natin ito maaari sa ating trabaho, sa opisina, sa pribado, at sa gobyerno. Stand our faith to the Lord intentionally and fight a good fight of faith. Maging asin at liwanag po tayo sa salibutan nito. Maraming po salamat. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayong lahat.